Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Personal na pagpatay sa ilang tao at pagtatanim ng ebidensya ang ilan sa mga inamin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang humarap sa pagdinig ng Kamara sa kanyang drug war. Hindi rin niya itinangging may pabuyang natatanggap ang mga pulis at nag-iwan pa ng hamon sa International Criminal Court. Sabi niya sa ICC, madaliin ang investigasyon na laban sa kanya at magpunta na rito bukas. Nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan. Mel, Emil, Vicky, halos 8 oras nang nakasalang si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara. Sa pagtatanong sa kanya ng mga kongresista, may mga puntong nagkakataasan na sila ng boses. Hearing none, the motion is approved. Kanselado dapat ngayong araw ang hearing ng House Quad Committee na dumidinig sa Duterte drug war at extrajudicial killings. Pero bigla itong itinuloy matapos sabihin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na darating siya. Ito ang una niyang pagharap sa investigasyon ng Quadcom. Sa simula pa lang ng pagdinig, emosyonal na agad ang ilang kaanak ng mga napatay na humarap kay Duterte. Bit-bit ang larawan ng mga biktima. Mahirap po sa amin talaga na hanggang ngayon po ay walang hustisya dahil po wala talaga pong masusing investigasyon para doon po sa mga pinaslang. Pero si Duterte pinanindigan ang mga nangyaring patayan noong panahon ng kanyang giyera kontra droga. At kung nung Pangulo siya sinasabi niyang walang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC sa kanyang kaso, ngayon, sabi ni Duterte, handa raw siyang harapin ang ICC investigation. I'm asking the ICC to hurry up. And if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na magpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Bigyan mo ako ng pera, ako nang punta ng ICC doon. Ako na mismo magpa-imbestiga doon. Ang tagal nila, hurry up. Kasi baka matanda na ako, mamatay ako. Sa pagtatanong ng mga mambabatas, may mga inamin si Duterte. Inamin niya na pumatay na siya ng tao. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Mga 6 o 7. So Aywan what? ko kung natuluyan yung hindi ko na follow up sa ospital. Marami akong pinatay na pulis sa Davao na kriminal. Ako mismo ang talagang humirit. Inamin din niyang inutos niyang patayin ang mga manufacturer at distributor ng droga pero hindi raw ang mga drug addict. Sinabi hindi addict, sabi ko drug dealers and drug pusher. Bakit mo patayin niyang addict? Dali mo sa ospital. I will admit na ang order ko yung mga drug manufacturers, pati yung mga big time drug distribution, patayin. Inamin din niyang nagtatanim siya ng ebidensya gaya ng sinabi niya noon sa video na ito. We planted evidence. Totoo yan. So nagpa-plant po talaga kayo ng evidence? Well, that was a part of the strategy as a mayor. Inamin din niyang may natatanggap na pera ang mga pulis sa drug war pero hindi raw ito ang 20,000 to 1 million pesos kada mapapatay na isinuwalat noon ng dati niyang pinagkakatiwalaang pulis na si Royina Garma. Ito po yung namamatay, binabayad po 20,000 to 1 million? Hindi yan, sir. Yung may police operation, alam ng pulis lahat yan, pinupunduhan ko yan, o ito, for a particular project. Pagka na-accomplish nila yan, sir, may sobra, magsabi ang police officer o lead official, sir, may sobra, hindi na ubos yun. Hindi na yan. For the boys. Yan, sir. Okay, yan, sir. Yan. Reward. Correct. Very correct.
talagang totoo. At minsan, bigyan ko pa dagdag. Ayaw sagutin ni Duterte ang tanong ni Representative Raul Manuel kung galing ang pabuya sa confidential funds ng Office of the President. Kaya tinawag yan, sir, ng intelligence pati confidential. Kaya huwag kang magtanong kung anong confidential ginawa ko. Confidential nga eh. I am protecting the interest of the Republic when I dispense confidential fund. Do not make me account for something which I cannot do legally. Pero sa isang punto, sinabi ni Duterte galing umano sa mga sobrang campaign fund ang perang ginamit niya sa pabuya. I still remember that you have mentioned that yung pong pera na galing po sa donation ng inyong pong campaign funds will be utilized for the reward system. You mentioned that and I saw the video. And that's a private money, Mr. President. Yes, pero galing sa akin. Hindi na private money. Kasi natanggap ko yan. Ano na ako eh, nakahawak ko na the money I was already when I was in the official na ako. Itinanggi naman ni Duterte ang sinabi noon ni Garma na tinawagan siya ng dating Pangulo matapos niyang tumistigo laban kay Duterte sa Quad Committee. Wala rin daw siyang alam sa pagpatay kay retired General Wesley Barayuga ng PCSO. Si Arturo Las Cañas naman ay isang self-confessed hitman at umaming dating DDS leader. Tinawag ni Duterte na gumagawa lang ng kwento. Sa pagdinig, magkatabi ng upuan si Duterte at si dating Senadora Leila de Lima na nakulong noon matapos siyang iugnay ni Duterte sa illegal drug trade sa Bilibid. Mga aligasyong ibinasura rin ng korte kalaunan. Naniniwala po ba kayo that si Secretary de Lima ang mother of all drug lords? Who said it, sir? Sino, Si sir? Director Ruel Lasala and Reynaldo Esmeralda, former NBI officer in charge ng Department of I Justice. would like to congratulate them for making this statement. Absolutely false. Wala po akong kinalaman sa illegal drugs. Kasama lang ho yan sa naging propaganda nila. Pero nang si Duterte naman ang tanungin kung siya ba'y drug lord, tumaas ang kanyang boses. Kayo daw po ang Lord of all drug lords. Hindi ako dadating ng pagka-presidente, sir, kung ganun ako. Vicky, kaninang alas 4:30, dumating din dito si Vice President Sara Duterte. Hindi siya nagpaunlak ng panayam at dumiretso siya sa upuan malapit sa likod ng kanyang ama. Bago naman nagsimula ang hearing, nagdaos ng misa dito sa batasan ng mga kaanak ng umano'y EJK victims. Sa labas naman ng batasan, nagtipon ang mga nasa 200 taga-suporta ng dating Pangulo. Yan muna ang latest mula rito sa kamera. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Hindi tututulan o haharangin ng gobyerno sakaling isuko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang sarili sa jurisdiksyon ng International Criminal Court. Sinabi yan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, kasunod ng pahayag ng dating Pangulo sa pagdinig ng House Quad Committee na handa siya humarap sa investigasyon ng ICC. Ayon kay Bersamin, kung i-refer ng ICC ang proseso sa Interpol at magbibigay ang Interpol ng red notice sa Pilipinas, maoobliga ang bansa na ikonsidera ito. Ibig sabihin, kakailanganing makipagtulungan ng mga otoridad ng Pilipinas sa Interpol, alinsunod sa mga tinatag na protokol. Nito lang Oktubre, sinabi ng Malacanang na hindi na babalik ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC. Kasunod ng nahuli na pagbulsa umano niya ng cellphone sa sinalakay na BPO sa Bataan, nahaharap sa administrative investigation ang isang tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ang insidenteng nauwi pa sa komprontasyon, panuurin sa pagtutok ni June Veneracion. Ayan na, lalapit na ata siya. Sa raid sa Central 1 Bataan noong isang buwan dahil sangkot umano sa scamming at illegal online gambling. Nakuha na ng CCTV sa loob ng isang kwarto ang isang miyembro ng raiding team na tila may ipinasok sa bulsa. Patingin-tingin ito sa paligid, saka umalis. Ito, sir. Ko yan, kuya eh. Hindi, okay lang. Sige lang, ipapabalik natin yan.
ang umano'y nagbulsa ng cellphone. Kinumpronta ng may-ari nito. Sino po yung in-inform niyo po na kinuha niyo yung phone ko? Nag-advise ba kayo dito sa team dito? Wala. At napilitan din siyang ilabas ang umano'y kinuha niya. Bakit po nakapatay? Nakapatay. Kinumpirma ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission na tauhan nito ang navideohan na may ibinulsa umanong cellphone sa raid sa Central 1 Bataan nung nakarang buwan. Ito, yung iniimbestigahan ko, driver kasi ito eh. So biglang pumasok, tapos biglang pumitik. Hindi pwede yun. Kung kailangan ipakulong yan, ipapakulong namin yan. Nirelieve na raw ang nabisong miyembro ng PAOK na navideohan. Naharap siya sa administrative investigation. Sa raiding ito, nahuling nanampal ng isang empleyado, ang spokesperson ng PAOK na si Director Winston Casio. Tinanggal din siya sa pwesto dahil sa insidente. So hindi namin kinukonsinti yung mga ganong bagay. Kahit tao namin. 41 foreigner na naaresto sa raid ang ipinag-utos ng Bureau of Immigration na pakawala noong November 7. Tumayong guarantor nila si Bataan Congressman Albert Garcia dahil aniya, lihitimong BPO daw ang Central 1 Bataan na nagbibigay ng hanap buhay sa higit 1,000 niyang kababayan. Bukod sa pagtatawag ko sa mga heads of agency na walang nangyayari, ito na yung naging final desperate move para lang ma-facilitate yung kanilang release. Dahil hiyang-hiya na po ako sa lehitimong investors ng Bataan. Yun na po ang aking ginawa. Pero ayon sa PAOK, according kasi sa mga dokumento ng SEC tsaka yung PAGCOR documents na nakita namin, hindi sila license at sila ay POGO, hindi sila BPO. Kahapon, November 12, naglabas ng direktiba sa Executive Secretary at PAOK Chairman Lucas Bersamin sa Department of Justice at Bureau of Immigration na i-detain ang 41 dayuhan at i-deport. Sa monitoring ng PAOK, ang ilan sa mga foreigner ay inilipad daw ng private plane mula Clark papuntang Cebu matapos mapakawalan. May balita kasi kami na nag-aalisa na yung mga foreigners. And sana naman, since nasa custody nila, yung mga foreigners, yung mga POGO workers na yun, sana pag hinanap ng immigration, sana intact pa din. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Gustuhin man, tila walang panahon sa ngayon para magdalamhati ang mga nawalan ng tahanan sa Isabela dahil sa bagyong Nika. Ilang oras lang kasi ang pagitan at kailangan na naman nilang maganda sa paghagupit ng bagyong Ophel. Mula sa bayan ng Ilagan sa Isabela, nakatutok live si James Agustin. James. Emil, hindi pa man tuluyan nakakabangon yung mga residente na naapektuhan na nagdaang bagyo dito sa lalawigan ng Isabela. Eto't naghahanda na naman sila para sa paparating na bagyong Ophel. Balik sa evacuation center ilan nating mga kababayan, lalo na yung mga nawalan ng tirahan. Nakauwi na sa wakas kaninang umaga si Leonard matapos ang 2 araw na pananatili sa evacuation center. Pero ang dinatnang bahay, wasak na matapos mabagsakan ng puno dahil sa pananalasa ng bagyong Nika. Halos wala siyang naisalbang mga gamit. Mahirap po mawala ng bahay. Kahit nakikitira lang kami rito sa lupang to, mahirap pa rin. Kasi gumastos din po kami rito. Kaya mga gamit namin. Meron man gusto sana tumulong, kahit konti lang. Pero walang oras para sa pagdadalamhati dahil nagbabanta naman ngayon ang bagyong Ophel. Kaya kahit kauwi pa lang, lilikas siya ulit ngayong araw. Kapag sinabihan kaming bakwit na po agad. Ang kanyang kapitbahay na si Mang Jessie, abala sa paglalagay ng pabigat na bato sa bubong. Ang ipinanulumo ng kanyang misis na si Aling Rosita, ang pinadapa nilang kabuhayan. Kahirap po ng buhay. Lalo yung mga pinagkukunan namin na binebenta, nasira po lahat yung sagingan namin. Saka yung mga talong dun banda, nasira po lahat. Sa barangay Apanay, 7 pamilya pang nasa evacuation center. Ang 5 buwang buntis na si Maylene kasamang lumikas ang kanyang anak at pamangkin. Sariwa pa sa kanyang alaala kung paano tinuklap ng bagyo ang dingding ng kanilang bahay. Biglaan lang po kasi sir, kasi sobrang lakas po ng hangin. Kaya nakakadala po. Dito muna po kami sir. Kasi baka bigla na naman po, gano'n na naman po mangyari sa amin.
Nakahanda na ang mga rescue equipment ng Alicia MDRMO, lalo't 4 ang bahaing barangay na kailangang bantayan. Sa Ilagan City, nasa 343 pamilya pa ang nananatili sa evacuation centers. Mayroon na rin itinayong mga modular tent. Si Josephine, pangatlong araw na rito dahil baha pa rin sa kanilang bahay. Natatakot po kami, sir, kasi mayroon na naman pong parating na bagyo, kaya dito muna po kami. We encourage them na open ang ating mga evacuation center kasi meron pa tayong OFEL at meron pa tayong Pepito na inaasahan na pwedeng dumaan sa Northern Luzon. So para mas madali na sa atin ang evacuation. 43 barangay sa lungsod ang binabantayan na itinuturing na flood-prone areas. Natapos na ang pagre-repack na mahigit sa 5,000 relief goods na dagdag sa stockpile ng pamahalaang panlalawigan. Ang Magat Dam nakabukas pa rin ang 2 spillway gate at patuloy na nagpapakawala ng tubig. Samantala, Emil, patuloy yung monitoring ng mga otoridad lalo na dun sa mga coastal municipalities at dun sa bayan nga ng Palanan ay nagsimula na yung preemptive evacuation kaninang hapon. Yan muna yung latest mula dito sa lalawigan ng Isabela. Balik sa Emil. Maraming salamat, James Agustin. Dumalo sa budget hearing ng Senado si Vice President Sara Duterte at sinabing 200 tauhan ng kanyang opisina ang mawawalan ng trabaho kung hindi ibalik ang tinapyas na hiling nitong budget. Pero 733 million pesos pa rin ang OVP budget na inaprubahan ng Senado para sa susunod na taon. Nakatutok si Marisol Abduraman. Kung hindi dati sumupot sa Kamara, ngayon dumalo sa Senado si Vice President Sara Duterte sa pagtalakay sa plenaryo ng budget ng Office of the Vice President kanina. Agad inaprubahan ang 733 million pesos na budget ng OVP para sa taong 2025. Ito rin ang halagang inaprubahan sa Kamara matapos kaltasan ng mahigit kalahati ang hinihingi ng tanggapan ng mahigit 2 billion pesos. Tumayo si Senador Bongo na kilalang kaalyado ng mga Duterte at nag-manifest na ibalik ang budget ng OVP. Ang mga nabanggit ko pong mahalagang programa ng OVP ay maapektuhan dahil bahagi rin po dito ng tinanggal sa budget ng OVP sa ilalim ng General Appropriations Bill. Pag-uusapan daw ito sa period of amendments. Bagamat ipinauubayan na raw ni Vice President Sara Duterte ang kanilang budget sa Kongreso, umaasa siyang maibabalik ang kanilang proposed budget na 2 billion sa 2025. Of course, lahat ng personnel ng Office of the Vice President are hopeful na madagdagan yung budget dahil yun nga, na-explain naman kanina sa statement ni Senator Bongo na gusto naman din talaga magtrabaho ng lahat. Kung mababalik siya, malaking bagay siya dahil hindi namin hihindian yung mga lalapit sa opisina namin para humingi ng tulong. Ayon sa BICE, kung hindi raw maibabalik ang kanilang budget, nasa 200 personnel daw nila ang inaasahan na mawawalan ng trabaho. Particularly sa satellite offices na mawawalan ng trabaho. Marami-rami din yun. Karamihan sa mga satellite offices. Meron din dito dahil malaki din yung operations ng National Capital Region. Tinanong din ang BICE sa pagdalo sa Quadcom hearing ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. I do not expect fairness. It's clearly a political persecution. Nakita ko na nga, ilang beses ko na inulit. Even if approved naman sa NEP yung budget ng OVP, pagdating namin sa House of Representatives, binanatan kami ng binanatan. They use the rules according to their pleasure. Kahit unconstitutional na, yung rules ay ginagamit pa rin. Nang tanungin kung nag-aalala ba siya sa ama, I don't think na pupunta siya dyan kung sa tingin niya hindi niya kaya or mahina siya health-wise. So, he'll be okay. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Nagkakasakit na ang ilang mga rescuer sa Cagayan dahil sa pagresponde sa magkakasunod na bagyo. Pati mga residente pagod na sa kakalikas, kaya may mga naglatag na lang ng tent sa tabing kalsada kahit delikado. At mula sa Santa Ana, Cagayan, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine.
Vicky, matapos manalasa ang bagyong Nika na nagpapabaha pa rin hanggang sa ngayon sa ilang lugar sa probinsya ng Cagayan, ay naghahanda ng provincial government, ganun din ang iba't ibang LGU sa posibleng epekto naman ng bagyong Ophel. Sa loob lamang ng mahigit isang buwan, 5 beses na nagpabalik-balik sa evacuation center si Aling Arlene kasama ang 5 anak mula sa Tuguegarao City. Dinala pa nila sa paglikas ang mga gamit sa bahay nang manalasa ang bagyong Julian. Pero natuto na sila matapos ang bagyong Christine, Leon at Marce. Nang lumikas dahil sa bagyong Nika, 3 bag ng damit, electric fan at mga banig, unan at kumot na lang ang dala niya. Wala ma'am, ganun talaga ma'am, wala kaming magagawa kasi yun talaga ang tinitira namin kasi ma'am, talagang mababa ma'am. Halos 1 linggo namang walang maayos sa tulog si Anthony, kakamonitor sa baha. Kaya naman nagtayo na siya ng tent sa gilid ng kalsada at sa tabi ay ipinwesto ang mga alagang baboy at aso. Hirap talaga ma'am, kasi puyat ng kahoy namin, pagod, walang tulog. Tapos magbuhat kami ng gamit namin sa bahay kasi binabaha kami palagi. Pati mga alagang baboy? Oo, pati kalabaw, yes ma'am. Ngayon, maghahanda pa sila sa bagyong Ophel. Kaya ang mga taga-barangay Bacolod sa bayan ng Alcala, kanya-kanyang tayo na rin ng tent. Pero hindi yan pinapayagan ng munisipyo sa gilid ng kalsada dahil delikado. At tatanggalin na natin yan. May mga evacuation center kasi tayo na doon sila dapat. Hindi pwede dito ma'am kasi delikado talaga. Kung darating yung hangin, matatangayin ito. Halos walang santuhin ng pagkahapo na dumapo na rin kahit sa ilang rescuer na nagkakasakit na. Sunod-sunod kasi ang kanilang operasyon sa ilalim ng ulan o habang nakababad sa baha. May sipon, somehow pinoprovide natin sila ng mga supplements nila ma'am. Kaya ngayong may banta ang bagyong Ophel na inaasahang susundan pa ng bagyong papangalan ng Pipito, hiling ng mga rescuer ang pakikipagtulungan ng mga residente. Yung mga ayaw lumikas, yun lang ang problema. Pag lumakas na yung bagyo, saka sila magpa-rescue. Sa ngayon, nananatiling lubog sa baha ang maraming bahay, kalsada, tulay sa Cagayan. Bahagya nang humupa ang baha dito sa Barangay Sentro 10 sa Tuguegarao City. Maganda na rin po ang panahon at umaasa ang mga residente na unti-unti nang huhupa ang baha dito sa lugar. Pero sa kabila niyan ay hindi na muna pauuwiin pa sa mga bahay ang mga evacuee dahil sa nagbabadya po na epekto naman ng bagyong Ophel dito ho sa lugar. Sa mga oras na ito ay lubog pa rin po sa baha ang karamihan sa mga bahay at mga stalls dito ho sa lugar. Aabot na sa mahigit 25,000 individual ang nasa mga evacuation center. Vicky, pinag-iingat sa ngayon ng otoridad yung mga residenteng nakatira sa coastal barangays dahil naman sa banta ng storm surge. Samantala dito sa bayan ng Santa Ana ay nagpapatupad ng lokal na pamahalaan ng preemptive evacuation. Vicky? Malat ka na rin, Jasmine. Ingat kayo ha at maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon kasama si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat Sir Emil. Mga kapuso, 2 bagyo na naman ang posibleng magsabay sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Simula po yan bukas, araw po ng Huwebes. Unahin po natin ang bagyong Ophel na unang makakaapekto dito sa ating bansa. Dahil po dyan nakataas na ang signal number 2. Dyan po yan sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands. Ganoon din sa northern at eastern portions ng Isabela at pati na rin sa eastern portion ng Apayao. Aabot po ang lakas ng hangin dyan sa 88 kilometers per hour at mararamdaman po yan sa loob ng 24 oras. At posible na po yung magdulot ng mga pinsala. Signal number 1 naman sa Batanes, ganoon din sa natitirang bahagi po ng Isabela, Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte at ganoon din sa northern portion ng Aurora. Dito naman posible po yung hanggang 61 kilometers per hour na lakas ng hangin sa loob ng 36 hours. Yan po ang babala sa lakas ng hangin at
at meron pa pong hiwalay na babala ang pag-asa sa mga malalakas sa pag-ulan. So simula po ngayon hanggang bukas po ng hapon, malalakas at mga matitinding pag-ulan ang inaasahan dyan po yan sa Cagayan at pati na rin sa Isabela. Katamtaman hanggang malalakas sa ulan naman, dito po yan sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Quirino, Nueva Vizcaya at pati na rin sa Aurora. Mas titindi pa po ang mga pag-ulan sa Cagayan at Isabela. Intense to torrential o yan po yung mga matitindi at halos walang tigil na mga pag-ulan bukas po ng hapon hanggang sa Biyernes. May mga malalakas sa ulan din dito sa Ilocos Norte at pati na rin po sa Apayao, ganoon din dito sa Abra, Kalinga, Mountain Province at pati na rin po sa Ifugao. Paghandaan din po ang posibleng storm surge o yung daluyong naaabot hanggang sa 2 o 3 metro ang taas. Diyan po yan sa may Aurora, Ilocos Provinces, Batanes, ganoon din po sa may Cagayan at pati na rin sa ilang bahagi po ng Isabela. Huling namataan ang mata ng Typhoon Ophel, 480 kilometers, silangan po yan ng Baler, Aurora. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 120 kilometers per hour at yung pagbugso po niya nasa 150 kilometers per hour. Kumikilos po ito pa west-northwest sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Sa latest forecast track po ng Pag-asa, posible pa rin po itong tumama o maglandfall dito sa eastern coast ng Cagayan o kaya naman po dito sa Isabela bukas po ng hapon. Saka po nito tatawirin itong Luzon Strait hanggang sa dito po makarating yan sa may bahagi po. Maaari po itong dumikit o maglandfall din sa may Babuyan Islands. At by weekend mga kapuso, pwede pong magbago ang direksyon nito. Yan po yung unti-unting magre-recurve patungo po dito sa may silangang bahagi ng Taiwan. Base naman sa datos ng Metro Weather, concentrated po talaga yung mga malalakas sa buhos ng ulan. Dito po yan sa may Northern Luzon, pati na rin sa ilang bahagi po ng Central Luzon. May mga pag-ulan din dito po yan sa Quezon, ganoon din sa Bicol Region, ilang bahagi po ng Mimaropa, Northern Samar, at sa natitirang bahagi po ng bansa gaya na lang ng Metro Manila, posible rin po ang mga pag-ulan dahil naman sa localized thunderstorms, lalong-lalo na po pagsapit ng hapon o gabi. Sa posibleng pagtama sa lupa ng Bagyong Ophel bukas, ang pagpasok din sa PAR bukas ng gabi ng isa pang bagyo na tatawagin po natin na Bagyong Pipito. Ayon po sa Pag-asa, posibleng mas mababa po ang maging pagkilos nito kumpara sa naging galaw ng mga naunang bagyo na paangat po kaagad ang tumbok. Dahil daw po yan sa paggalaw at paglakas po ng high pressure area dito sa bandang Japan na nagsisilbi pong harang dito sa magiging Bagyong Pipito. At kung magtuloy-tuloy po yan, posible na tumama o dumikit itong Bagyong Pipito, dyan po yan sa may Eastern Visayas o di kaya naman sa may Southern Luzon area by weekend. Pero dahil malayo pa po ang bagyo, posible pang magbago ang pagkilos ito. Depende po doon sa high pressure area at ganoon din sa posibleng pagpasok ng amihan season. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Iginiit ng kampo ni retired Police Colonel Royina Garma na walang problema sa visa nito nang umalis sa Pilipinas bago harangin sa Amerika dahil sa kanseladong visa. Iginiit din ng kanyang kampo na walang kaso sa korte laban kay Garma. At nakatutok si JP Soriano. Palaisipan pa rin sa pamilya at abogado ni retired Police Colonel Royina Garma kung bakit pinigilan ang pagpasok niya at ang kanyang anak sa Amerika. Wala umanong rasong kansilahin ang visa ni Garma dahil walaan nilang kasong isinasampa sa kanya sa korte. Ang tanging hinaharap niya ay ang pagkaka-cite in contempt sa kanya ng House Quad Committee na nag-iimbestiga sa Duterte drug war. When she was allowed to fly, we thought that it is already okay. Kasi wala namang problema Wala namang problema na sa visa niya. So, she was able to fly. Then when she landed there, yun, inimbestigahan na naman siya uli. Pero paglapag sa San Francisco sa Amerika, hinarang ang mag-inang Garma at isinailalim sa kustodiya ng United States Customs and Border Protection o USCBP. Nakikipag-ugnayan na ang Philippine Consulate General sa San Francisco sa US authorities ayon sa Department of Foreign Affairs. November 4 nang i-release mula sa pagkakadetine sa Kamara si Garma. Inakusahan siya ng pag-utos sa pagpatay kay dating Philippine Charity Sweepstakes Office Board Secretary Wesley Barayuga. Paratang na pinabulaanan ni Garma.
Ang inamin niya ay ang utos umano sa kanya ni dating Pangulong Duterte na ipatupad ang anyay Davao model ng drug war sa buong bansa. Sa ilalim anya nito, may pabuya ang mga pulis na makakapatay, bagay na pinabulaanan naman ni Duterte. Sa kabila ng mga yan, iginiit ng abogado ni Garma na hindi magtatago sa Amerika ang kliyente. Matagal na anyang plano ni Garma na bisitahin ang kanyang mga kaanak sa Amerika at saglit na magpahinga mula sa matinding pressure na kinakaharap dahil sa mga nalalaman niya. At sakaling may reklamo raw na ihain laban kay Garma, ay mas gugustuhin anya nito na sumagot sa korte sa Pilipinas. That is very crucial. So we have to submit her counter affidavit. That's why it is very sure that she will come back. Wala pang tugon ng Bureau of Immigration sa mga tanong kung bakit nakansela ang US visa ni Garma. Bagamat Amerika ang may otoridad kaugnay niya sa tingin ng kanyang abogado. Sa kanila, siguro maybe if there is a case already, if a person is facing investigation already, even if there is no case yet, ay hindi na siguro maganda sa kanila. So probably that is the reason, JP, kaya medyo ni-red tag nila yung kanyang visa. Maging si Justice Secretary Crispin Lemuya, wala pa rin kumpirmasyon kung bakit kinansela ang US visa ni Garma sa Amerika. Pero dati na rin daw na-hold sa Japan Airport sa isang connecting flight papuntang Amerika si Garma. Kinumpirma ito ng abogado ni Garma, pero nangyari raw ito bago pa ang pagdinig ng Quad Committee at inakalang wala na ring problema. Nauna nang sinabi ng DOJ na handa silang ilagay sa Witness Protection Program si Garma pagbalik niya ng Pilipinas. Nakatakdang humarap sa pagdinig sa Senado at Quadcom si Garma pagbalik niya. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Higit sa naunang pagtadya ang bilang ng sunod-sunod na bagyong pumapasok sa bansa ngayong Nobyembre. Higit din sa kalahati na ng pondo para sa ayudang pagkain ang naubos. 2 bagyo na ang nakararaan. May pagkukunan pa ba ng pondo hanggang Disyembre? Nakatutok si Ivan Mayrina. Ito, muntik na malunod. Buti nakahawak sa may tali. Nasagip ng mga otoridad sa Amulong, Cagayan ang lalaking ito sa Cagayan River. Lasing ata, para nakainom. Muntik siyang malunod nang tangkaing kunin ang mga inaanod na kahoy sa ilog. Kaya paalala nila, sumunod sa mga abiso. Sa Tuguegarao City, kritikal na ang level ng tubig sa Buntun Bridge na umabot sa 11.3 meters ngayong araw. Pinaiiwas munang umuwi ang mga residenteng nasa evacuation center. Naubos naman ang palay na aanihin sana sa susunod na buwan sa bahagi ito ng Tabuk City sa Kalinga matapos malubog sa baha nang dahil sa ulang dala ng bagyong Nika. Habang sa Quirino, limitadong biyahe dahil sa maputik at madulas sa mga kalsada. May nasira pang tulay sa Aglipay at inaayos pa ang mga nasirang linya ng kuryente. Hanggang bukas, walang klase sa buong probinsya. Sa naunang forecast ng Pag-asa, 1 o 2 bagyo lang ang papasok sa bansa sa buwan ng Nobyembre. Pero kalagitnaan pala ng buwan, papasok na ang pang-4 na bagyo na tatawaging bagyong Pepito. Makakasabay niyan sa PAR ang bagyong Ophel. Nakahapon naman ay nakasabay ang bagyong Nika. Ang masaklap, halos iisang direksyon at pare-parehong lugar ang tinamaan, kabilang Cagayan, kung saan wala nang uwian o pabalik-balik ang mga nasa evacuation center. Since our red alert status has not been lifted since Christine, all the mayors must implement forced evacuation under such protocols. Mananatili po sila doon sa mga evacuation centers. Malaking gastos ito sa gobyerno. Sa pag-aaral GMA Integrated News Research, base sa datos mula sa 2024 National Budget, para sa taong ito may inilaang 22.7 billion pesos na National Disaster Risk Reduction Management Fund para sa mga ahensyang tutugon sa sakuna tulad ng DSWD, DPWH at DOTR. 1.7 billion pesos dyan ay Quick Response Fund ng DSWD na pang buong taon na. Yun nga lang, sa 5 bagyo pa lang mula ng bagyong Christine, nasa 1 bilyong piso na ang nagastos para sa mga family food packs.
Patuloy pang pinupuno ng panibagong food packs sa mga warehouse para sa mga susunod na bagyo. May natira po tayo so far na 100 million na standby funds. Obviously, hindi po 100 million na lang ang naiwan sa ating pondo for disaster response. But the good news, partner, is that mabilis po ang replenishment ng ating pondo when it comes to disaster response. Ang magandang balita, may 870 million pesos na dagdag na Quick Response Fund para sa DSWD bago matapos ang linggong ito. Siniguro yan ang Budget Department, alinsunod daw sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Sakaling magpatuloy ang tila parada ng mga bagyo, pwedeng kumuha sa natitira pang 7 billion pesos mula sa 13 billion pesos contingent fund. Pwede rin hilingin sa DBM na magamit ang unprogrammed appropriations o kaya sa Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Unit. Bagamat sabi ng Pag-asa, 1 o 2 bagyo lang ang inaasahan sa Disyembre. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings ngayong gabi. Walang iba kundi ang It Girl host ng Sparkle na si Janina Chang. Janina! Thank you, Miss Vicky, at good evening mga kapuso. Nagsama-sama ang 15 Sparkle singers sa ilalim ng banner ng Team Totoo para suportahan ang GMA Advocacy Project na bahagi ng eleksyon 2025. Sa pamamagitan ng kanilang collective creativity at passion, layon ng mga artist na mag-inspire ng iba na makibahagi sa electoral process tungo sa positibong pagbabago sa ating lipunan. Tinutukan yan ni Aubrey Carampel. Taong 2018 nang i-record ni Kapuso diva Aisel Santos ang kantang Panata sa Bayan sa United Kingdom na ginamit bilang anthem para sa eleksyon 2019. Aling mang sulok ng daigdig, aabutin. Makalipas ang 6 na taon, muli itong inawit ni Aisel para sa kampanya ng GMA Network na dapat totoo sa 2025 midterm election. Ngayong isa na siyang ina, mas nadagdagan ang kabuluhan ng kantang Panata sa Bayan para sa kanya. Mas gusto mong mapabuti ang kinabukasan nila. At sino ang gagawa nun? Sino maghahanda para sa kinabukasan nila? Tayo mga magulang nila. At may chance tayo to better their future. Nakasama ni Aisel sa pag-awit ang iba pang Sparkle singers na sina Anthony Rosaldo, Jessica Villarubin, Hannah Presilas, Garrett Bolden, Thea Astley, John Rex, Diana Castillo, Matt Lozano, Crystal Paras, Viana Ricafranca, Megan Dionisio, Gea Mesha, Kailin Alcantara. Serbisyong totoo, alay sa Pilipino. Miss Julie Ann San Jose. We have to use our platform para din, alam mo yon, yung may makakontribute tayo in our own little way para sa pag-encourage sa mga kapwa natin, ng mga kababayan natin na bumoto ng tama. Ang pagsasama-sama raw ng boses ng 15 Kapuso singers, mensahe rin ng pagkakaisa para labanan ng fake news at mas maging mapanuri at mapagbantay sa darating na eleksyon. Bilang isang Pilipino din na nagmamahal sa bayan, gusto ko na isa ako dun sa mga taong mag-i-inspire sa kapwa Pilipino natin na mahalin at maging tapat pa sa bayan natin. I'm more than happy kasi sa dami ng mga songs na na-record ko, isa to sa pinaka-meaningful yung sense ng song. Yung binibigay niyang mensahe sa mga kapuso natin. Ito yung naging way na maiparating namin sa mga tao na this upcoming elections na maging totoo tayo at mag-ingat sa mga fake news. Ngayon naman yung batch of singers naman yung makakasama namin, mga mas bata naman. Talagang nakakatuwa kasi they also,
are participating sa ganitong klaseng campaign, sa ganitong klaseng advocacy. Laging masaya may kasamang ka-duet o sa grupo, and lalo na't mas bata sila, mas mulat na dapat kung bakit natin ginagawa yung mga ganitong bagay. Kasi gusto natin sa pamamagitan ng tinig natin iparating sa mga tao na pumili tayo ng tama para kasi ito sa bayan. Bobby Garambel, nakatutok, 24 oras. Nasa Pilipinas na lahat ng automated counting machine na gagamitin para sa eleksyon 2025. Pero isa-isa pa yang sinuri para malaman kung kakayanin ng paulit-ulit na pagtanggap ng mga balota at kung maayos itong magbilang. Ang resulta sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Mala-unboxing ang tagpo sa warehouse ng Comelec sa Biñan, Laguna. Isa-isang inilalabas ang automated counting machine o ACM para inspeksyonin kung gumagana lahat ng bahagi. Ito ang tinatawag na hardware acceptance test. Ito yung mga makina na gagamitin natin sa eleksyon 2025. Sumasa ilalim ito ngayon sa tinatawag na stress test. Ginawa na rin ito doon sa planta ng Miro sa South Korea. Pero ayon sa Comelec, ay ginagawa ulit dito sa kanilang Biñan warehouse para raw matiyak na tuloy-tuloy at hindi papalya ang paggamit nito sa darating na eleksyon. Sa loob ng 3 oras, 1,000 balota ang pinapadaan sa makina para masubukan kung binabasa ito ng ACM. Kasama ng Comelec ang PPCRV o Parish Pastoral Council for Responsible Voting sa pag-oobserba sa mga makina. Ang stress test po kasi magsaselect ka ng 5% of each batch. Dahil ang clustered precinct natin maximum of 1,000 ballots per clustered precinct, niraran namin dyan 1,000 din. Kung merong mga konting jamming, ganon, medyo tatagal ng konti kasi aayusin. Sa hiwalay na kwarto naman, sinusubukan kung maayos na nakapagtatransmit ng resulta ang makina. Inalam din kung binabasa nito ang boto kahit hindi ganap na napuno ng tinta ang hugis bilog sa tapat ng pangalan ng kandidato. Dapat tanggapin kundi bababa sa 15% shaded ang bilog. At kanina, sinubukan ito ng Comelec chairman. Pag ginamit mo yung pen, halos naman more than 15% na siya. Samantalang yung machine, 15% yung kanyang kinikilala. Yun ang instruction sa kanya, which is binasa niya. Pero sana, shadean pa rin. Oo, shadean pa rin ang buo. Kasi ang liit na lang eh. Kapiraso na lang eh. Ayon sa Comelec, dumating na sa bansa ang huling delivery ng ACM kaya kompleto na ang 110,000 na makina para sa eleksyon. Nasa schedule din daw ang lahat ng paghahanda. Halos lahat ng natitira sa 110,000 ay nasa customs na. So anytime ay madideliver sa atin yung kabuuan ng 110,000. All set po ang Comelec, all set na rin tayo para sa 2025 elections. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Inambahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si dating Senadora Laila De Lima sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Kamara kaugnay ng Duterte Drug War. Inulit yan ni Duterte laban naman kay dating Senador Antonio Trillanes IV. At nakatutok live si Mark Salazar. Mark. Vicky, nag-init ng husto ang ulo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang dumalo sa Quadcom hearing si dating Senador Antonio Trillanes. Inungkat kasi ni Trillanes yung dati pang plunder case na isinampa niya laban kay Duterte at ang hamon niya noon, hamon niya pa rin ngayon na pumirma ng waiver si Duterte para maungkat ang kanyang mga bank account. Panoorin natin muli ang mainit na palitan sa pagitan ng dalawa. Mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito, no? Para wala nang alibay. Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Hindi, ngayon na. Wala pong galunan. Mr. Chairman. I'll give you, sasampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Sabi
Bago pa maambahan si dating Senador na Trillanes, ay naambahan na rin ni Duterte si dating Senadora Laila de Lima. Pagsapit ng dilim, gumaspang ang sagutan sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara. Pero pinakamainit na siguro ang palitan sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Senador Laila de Lima. Sa parting tinawag ni de Limang sinungaling si Duterte sa pagsasabing hindi siya kilala nito at ni ayaw banggitin ang pangalan niya sa pagdinig. May puntong inambahan pa ni Duterte si de Lima. He's lying when he said that he does not know Laila de Lima. Noon pong first SONA, di ba? Linapitan niya ako. Kinamayan pa niya ako. So hindi niya ako kilala. Iba ng hairdo niya eh. I'm just reminding the resource person. So, the next to interpolate is... Mainit din ang pagsagot ni Duterte sa mga tanong ni Congressman Ramon Gutierrez tungkol sa mga detalye ng affidavit ni dating PCSO General Manager Royina Garma laban kay Duterte. I have not read the affidavit so that I would not be in a position to correctly really to respond to your question. You are now trying to investigate me. Para kang investigador. You're trying to confront me with the statements made in that affidavit, and you're trying to exact an answer from me. Pagka ganon, maghinto tayo dito. That is not proper. Mr. That President. is not fair. Mr. President, we're not... Titindig ako dito. Napikon din si Duterte nang hilingin ni Congressman Gutierrez na pangalanan ang 7 private citizen na miyembro umano ng death squad ni Duterte. Even if they exist, why would I tell you the names now to you? Ang tingin mo sa akin, stupido? Ibigay mo yung pangalan mo, you put the family and the persons in danger. Mr. President. But the proper question, ganon? Sa pagtatanong naman ni Congresswoman Jervil Luistro, inako ni Duterte ang legal na responsibilidad sa mga pagpatay sa ilalim ng kanyang war on drugs. Considering your statement of taking full legal responsibility both to legal and illegal activities, can I equate this statement of yours to an extrajudicial confession of guilt? Well, in a sense, yes. Wala na akong magawa eh. Are you saying yes, Mr. President? Yes, because I ordered the campaign against the drug. Hindi rin napigilan ng dating Pangulo ang bugso ng damdamin nang tanungin siya sa Duterte drug list. But Mr. President, PDEA said now that they have no participation in all 3 versions of the master list that you gave. They have a master list. Hindi pwedeng hindi. Bobo itong mga konto kung hindi nila ginawa yun. Kumalma na ulit ang pagdinig dito at bumalik ang usapan sa mga kaso ng extrajudicial killing sa ilalim ng war on drugs sa dating administrasyong Duterte. Balik sa inyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Hello, Love Again is now showing. Pero bago pa ang official opening, inulan ng positive feedback ang pagganap ni Alden Richards at Catherine Bernardo. Yan at ang star-studded premiere sa chika ni Aubrey Carampel. It's not really about romance lang. It talks about family, it talks about friends. A future with no goodbyes. Hello? Maganda po. Love? Dapat panoorin natin. Kilig! Tila nasa roller coaster ride ang feels na naramdaman ng mga nakapanood na ng much-anticipated film na Hello, Love Again na showing na sa more than 600 cinemas nationwide simula ngayong araw. Bukod sa fans na all out ang suporta kina Alden Richards at Catherine Bernardo, star-studded din ang premiere night kagabi. Napakaganda po, ang sarap magmahal. My goodness, wow!
yung twist, yun ang dapat yung abangan talagang, ay nako. Maganda kayo na maraming tissue. Chemistry to the max. Ganda. Tsaka ang ganda ng story, ang ganda ng cinematography, ang galing ng director. I'm so proud of them. Congratulations kay Direk Cathy and kay Catherine and Alden. Dahil collaboration ng Hello, Love Again ng Star Cinema at GMA Pictures, nagpakita ng matinding suporta ang ilang opisyal ng GMA Network at ABS-CBN. Present si GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. This is one of the best movies I've ever seen in my life. Yun lang masasabi ko. Ang ganda-ganda niya. It entertained me from start to finish. It was a roller coaster of emotions. Lahat mafe-feel dito. Tapos talagang lalabas kang may luha pero may ngiti. GMA Pictures Executive Vice President Nessa Valdelion, GMA Entertainment Group SVP Lilibet Razonable, Senior Vice President, Corporate Strategic Planning and Business Development, and Concurrent Chief Risk Officer and Head Program Support Reggie Bautista, GMA Integrated News Senior Vice President and Head of Regional TV and Synergy Oliver Victor Amoroso, at iba pang kapuso executives. Dumating din ang mga executive ng ABS-CBN. After ipalabas ang pelikula, naging emosyonal pa sina Kath and Alden na mahigpit na nagyakapan. Sa dami ng dumalo sa world premiere ng Hello, Love Again, overwhelmed ang mga bida ng pelikula na sina Catherine Bernardo and Alden Richards sa pagmamahal at suportang natanggap mula sa mga kapuso at kapamilya. Nagkaroon din ng midnight screening sa ilang piling sinehan. Maraming salamat po to everyone na nagpapa-black screening po for Hello, Love Again. We feel the support, we feel the love, and we're just very happy. Yes, it's really overwhelming and overflowing ng love yung nararamdaman namin ngayon. So, thank you sa lahat ng fans. Tinatry namin puntahan naman talaga lahat to personally say thank you. But sa lahat ng mga nanonood, nag-share ng reviews online, we really appreciate it. Ngayong araw, in-unveil na rin ang giant billboard ng movie sa GMA Network kung saan nag-post ang mga bida na sina Catherine and Alden. Pagkatapos niyan, dumiretso na sina Joy and Ethan sa pag-iikot sa mga sinihan kung saan mainit silang sinalubong ng fans. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. And that's my chika this Wednesday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Janina Chan. Miss Mel, Miss Vicky, Emil? Thanks, Janina. Salamat, Janina. Thanks, Janina. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules, mga kapuso. 42 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.